May mga usaping pangkulusugan na dapat minag-uusapan ng tama, malinaw at may malasakit. Narito tayo ngayon para pag-usapan yon. Pogscast! Let's Talk Pinay! Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Kung may isang test na kayang magligtas ng buhay bago pa ito maging cancer, gagawin mo ba? Sa Pilipinas, marami pa ring mga kababaihan ang nadadiagnose with cervical cancer. Huli na. Pero ang totoo, maaari itong maiwasan. Ang susi? HPV screening. Ako si Dr. Glady Maura Facun or Dr. Glads. Ako ang makakasama ninyo sa diskusyon tungkol sa HPV screening. Para malinawan ang topic na ito, kasama ko ngayon ang dalawang eksperto mula sa Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy, si Dr. Roxanne Rivera and Dr. Aubrey Señeris. Welcome to Pogscast. Hi, Glady. Hello. Hello. Hello, everyone. Hello po. Para sa ating mga audience, paano ba natin i-explain ang screening sa pinakasimpleng paraan? Okay, ang screening ay parang check-up yan ng kotse. Hindi ka mag-aantay kung titirik na siya, no? So, kahit wala pang simptomas, wala pang nararamdaman, so pupunta ka para magpa-screening. So, yun po yung screening. Parang safety check, yung PMS sa kotse. Yes, correct. So, lalo na sa cervical cancer kasi, pag maaga pa lang siya, madalas wala tayong nararamdaman. So, ganun din ang screening. Kailangan natin magpa-check kahit wala pa tayong nararamdaman. So, kailangan, no? Regardless of your symptoms or even in the absence of symptoms. Yes, agree. May mga iba-ibang types ba yan, doktora? Kasi, syempre, HPV screening, di ba? Ano ba yung available sa atin? Ang screening natin for cervical cancer, no, there are different types. No? Meron tayong tinatawag na HPV testing, meron tayong tinatawag na pap smear, at saka meron din tayong VIA or visual inspection using acetic acid. Pwede nyo bang mas i-expound para doon sa mga viewers natin? So, yung sa pap smear, tinitingnan mo pag may abnormal cells, no, ang cervix. Well, yung HPV, sini-check niya yung presence ng virus. And then, yung VIA naman, parang quick check siya. So, may ilalagay kang acetic acid. Pagkatapos titingnan, pag may magbabago or yung pagpuputi ng kwelyo ng matres or yung sinasabi nating cervix. So, mas ginagamit siya sa mga community. Okay, so to simplify, no, yung usual sa community, it's the visual inspection with acetic acid. Check mo lang kung may pumuti or wala. No? Yes, on the Ngayon, spot, malalaman mo. Pinaka-common na alam ng mga natin is the pap smear. Ang tinitignan mo naman doon kung merong abnormal na cells. Yes. And then the HPV, parang bago yan, no? Yung HPV test. Ang chine-check mo na is the presence of the virus itself. Yes. So, ano ba yung best na for you? Anong maire-recommenda nyo na screening for our viewers? Okay, so yung screening kasi natin ngayon, no, depende yan kung ano ang recommendation ng doktor mo. At saka number one, ano po ba yung available sa location ninyo? No? Kasi katulad nga po ng sinabi ni Glady, HPV testing na ang recommendation ngayon, pero hindi po lahat is, hindi po sa lahat ng lokasyon available siya. So, kung ano ang recommendation ng doktor nyo, yun po ang susundin natin. But, of course, HPV is the best for screening. Yes, sa lahat ng test, no, ang HPV ang may pinakamataas na sinasabi nating sensitivity at specificity. Ibig sabihin, sa tatlong test, siya ang pinaka-accurate. Okay. Pero, kung tatanungin, what is the best? So, what is available is the best. Mas mabuti na yung nagpa-screen tayo rather than naman zero or wala. Okay, so if I have the test, HPV, yun ang best, no? Pero whatever it is na available sa community or sa hospital ninyo, be it pap smear or VIA, that's better than no Wala. screening at all. Agree. Okay. Yes. Sige, pag-usapan natin mamaya yung details, no? So, ano ba talaga yung nararamdaman kapag nagpapa-cervical cancer screening? Usually, mabilis lang naman, no? Parang clinic visit natin. Hihiga ka sa kama, tapos may ipapasok tayo na instrument or yung tinatawag nating speculum para masilip natin yung cervix, and then kukuha tayo ng sample
galing sa cervix. So, mabilis lang. Yes, hindi siya masakit, no? Yun yung kinakatakutan ng karamihan. May slight discomfort lang, pero hindi naman masakit yung procedure. Ano yung mga common preparations na dapat tandaan nung mga babae bago sila pumunta sa OB/GYN? So, ang importante, no, 2 to 3 days bago sila magpapascreening, no, wala mo ng sexual contact, at saka wala pong gagamit ng mga vaginal products, no? At saka, hindi naman siya outright contraindication, pero mas maganda kapag hindi malakas yung regla para mas accurate yung resulta. So better ba, Doc, hintayin na lang muna namin mawala yung regla namin? Yes, so yung recommendation ng iba is after na lang ng menstruation, bago tayo magpa-screening. What about yung shaving? Siyempre, di ba? Pag pumunta ka sa OB, usual yan mga nagiging Oo. pasyente natin. Doc, sorry, hindi pa ako nag-shave. True, oo. So, very common tinatanong, Doc, mag-shave muna ako. No need na po. No, actually, wala naman po kinalaman yung buhok natin dun sa resulta ng ating screening, di ba? Yes, pero kung gusto nilang mag-shave just to feel comfortable, okay lang, hindi din po bawal. Okay. So, kailangan lang no sexual contact for 2 to 3 days and walang anything po na ilalagay doon sa loob ng vagina, no? Kahit mga vaginal products. Yes. And sana walang dugo. So, what Yes. about Doc? Infection. May factor ba yan? Actually, no, ang recommended is treat muna natin yung infection. Kasi sometimes, pag meron tayong infection, nag-alter din yung result natin. So, pag minsan yung reading, especially sa pap smear, no, not so much sa HPV, kasi ang HPV testing ay DNA-based talaga. So, pero sa pap smear, sa VIA, pag VIA sila, sometimes nagkakaroon ng mga false positive results. Okay. So, ideally, walang infection. Yes. Pero of course, if you have infection, better pa rin to consult Your the doctor. OB/GYN. Yes. Okay. Okay, Doc Rox, Doc Aubrey. Ngayon, i-discuss naman natin yung mga detalye tungkol sa cervical cancer screening. Ilan taon ka ba dapat mag-start before ka magpa-screen? Okay. Isa din to sa mga dapat tandaan ng mga viewers natin, no? Sa Philippine guidelines, no? Nagsisimula na po tayo ng screening simula 30 years old to 65 years old. Okay? So, doon sa edad na yon, doon sa range na yon, recommended ang regular cervical cancer screening. So, 30 to 65, Yes. kailangan ko na magpa-screen. Gano'n naman kadalas? So, depende sa screening method mo, no? So, let's say, magsi-screening ka gamit mo yung pap smear or VIA. So, every 3 years, yun po ang recommendation natin. Pero kapag ka HPV DNA, no? So, pag nag-negative yung previous screening mo, every 5 years. Pero, Doc, meron ako narinig, di ba, yung mga yearly, taon-taon nagpapa-test Yes, sila. no? So, meron tayong yearly na screening. Depende yan sa risk ng population. Pag sinasabi nating risk is yung tendency niya na magkaroon ng mga pre-malignant or yung mga abnormal na findings. So, depende pa rin yan sa recommendation ng kanilang doktor. So, let's say yung previous screening niya sa HPV, nag-positive siya. So, kailangan niyang magpapa-repeat HPV testing sa next year, sa susunod na taon. So, yung lugar din nila, kunwari, mataas yung incidence ng cervical cancer, no? Yung sa population nila. At saka ang gamit nila ay conventional pap smear. So, wala namang mawawala kung mag-yearly screening din sa lugar na yon. Okay. Yes. So, pag general population, wala kang risk for 30 to 65 years old, every 3 years, pag yung pap smear, tapos pag HPV test every 5 years. Yes. Mas madalas kung merong ibang findings yung doktor. Tama. Okay. So, importante pa rin na laging mag-monitor or laging sundin yung payo ng recommendation ng doktor ninyo. Okay. Paano yung Doc, wala pa akong sexual contact. May factor ba yan? Doon sa pagpapascreen? Ang screening natin ay age-based, no? So, ibig sabihin, basta pasok ka doon sa edad na yon, kailangan mong magpa-screening. Ngayon, yung mga may sexual contact, mas mataas lang yung risk nila, yung mga sexually active. So, kahit virgin. Kahit virgin, may risk pero mababa as compared dun sa mga nakipagtalik na.
So okay, ito na yung kinakatakutan ng marami. Paano kung lumabas dun sa cervical cancer screening, abnormal? Sige, una sa lahat, no, ito yung tatandaan natin. Huwag magpanik, okay? Hindi porke abnormal yung resulta, cancer na agad. Okay? Minsan may abnormal changes lang, pero that doesn't mean na cancer agad siya. So, hindi dahil positive, cancer na agad. Correct. So, anong next na gagawin? So, kapag may abnormal ka na result, kailangan bumalik ka sa iyong doktor, no? Tapos, usually may next pa yan na steps, may procedure pa na gagawin, or may treatment na ibibigay sa iyo. So, yun po yung next step natin. Not automatically cancer, so pwede kang mag-colposcopy or repeat screening lang. Depende po sa recommendation ng iyong doktor. Dok, may chance ba na siya, false positive? Yes, pwede din namang false positive siya, no? So, kaya titingnan din natin yung ating mga resulta. Let's say, kaya nga kanina nabanggit natin, kailangan titingnan natin, hindi ba nagre-regla yung pasyente, treated ba yung infection. So, doon po natin titingnan yon. Pero kapag kasigurado ka na ginawa mo lahat ng test mo na proper, wala po tayong pagkakamali, ay yung hospital na saan po natin dinala yung ating testing ay accredited naman at maganda naman yung accurate naman yung kanilang mga result, no? So, susundin natin yung result and based po sa mga guidelines, no? Yun po yung next step na gagawin natin. So, may guidelines yan na alam na po ng inyong OB. Okay. So, not necessarily pag positive, cancer na. Yes. There are instances na false positive. Pero kung sinunod nila yung mga in-advise nyo kanina, most likely, no, pag positive na, Positive na, at least, may magagawa yung mga OB-GYN para ma-treat na agad. Yes. So, importante, no, na malaman, no? Valid naman yung fear natin. Pwede talaga tayong matakot kung abnormal yung resulta. Pero, ang importante po kasi doon is nalaman natin ng maaga kaysa huli na ang lahat, di ba? Mas madali kasi siyang gamutin habang maaga pa kaysa pag late stage na, mas komplikado yung treatment natin. Early detection is better. Yes. So ngayon, Doc Obs, tsaka Doc Rox, napag-usapan na natin yung mga common na kinatatakutan ng mga kababaihan at yung mga kailangan gawin, no, in preparation for HPV screening or cervical cancer screening. Linawin na lang natin yung mga misconceptions ng mga viewers din natin, or yung mga patients natin. Una, masakit magpa-pap smear. So, hindi po masakit ang magpa-pap smear. So, may konting pressure lang, pero kayang-kaya po ninyo yan. Saka madali lang siya, no? Easy to perform. So, agad-agad, tapos na agad yun. Pwede po ba akong mag-work after? Yes. Pwede kang mag-work. Walang downtime, so pwede kang report sa parang normal clinic check-up lang, Obs, diba? Pwede mo makipag-sex after? Pwede, back to, na. Pwede. Oo. Mahal po ba ang pap smear? So, ang pap smear ay affordable compared sa HPV DNA, pero ang dami namang programs ng mga government, no? So, pwede siyang malibre, pwede siyang mabigyan ng discounted rates. Lalo na ngayon kasi 'di ba, Cervical Cancer Awareness month ng May, okay? So grab this opportunity para makuha niyo yung mga libreng screening natin for cervical cancer kasi marami po 'yan. Tingnan niyo po sa mga hospitals niyo or sa mga health centers natin kung nag-o-offer po sila ng libreng screening. Siguro take na natin itong opportunity na to, no? Dok, na i-invite sila kasi May 22 is the nationwide cervical cancer screening day. Yes. So, a lot of the government institutions. Yes, sa buong Pilipinas po yan ha. So, Luzon, Visayas, Mindanao. So, alamin nyo lang sa bawat provinces ninyo or regions ninyo. May mga members dyan ng Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy na magkakandak ng libreng screening. So, iba-ibang forms po. May VIA, may pa-pap smear, at kung swerte kayo, may libreng HPV DNA. Yes. Okay. So, isang pang misconception, hindi ko kailangan na magpa-screen kasi wala akong sintomas. Okay, so sinabi nga natin kanina, di ba, pag cervical cancer, early stage, wala talagang simptomas. No? Hindi porke wala tayong simptomas, hindi tayo magpapacheck up. Importante na ma-screen tayo. Yes, so tandaan ninyo yung age group natin. If you are between 30 to 65 years old, pasok po kayo sa regular screening. Okay. So, if I'm 30 to 65 pero I'm a virgin, hindi ko na yan kailangan, Dok?
kailangan pa rin, no? So, Yes. hindi ibig sabihin na wala kang sexual contact, hindi ka magpapascreen. So last, nagpa-screen na ako before, 1 year ago, 2 years ago. Okay na yun, Doc? No, no. So, dapat tuloy-tuloy po ang screening natin. Kaya nga po tinawag na regular screening. Kailangan po nating sundin kung ano yung interval na sinabi ng ating doktor. Yes, kasi ang result natin ay pwedeng magbago over time. So, pwedeng negative ka dati, and then magkakaroon ka ng abnormal results later on. Kung nakakatulong ang usapan na ito, maaaring mag-like, share, at subscribe sa Pogscast. Baka ito na ang impormasyong kailangan mo o ng taong mahal mo. Okay, dami nating napag-usapan for this episode, no? So, for our final message, Doc Rox and Doc Aubrey, kailangan ba talaga ang HPV screening? Yes. Okay? So, HPV screening or screening for cervical cancer, whether HPV testing, pap smear, or VIA, is one of the simplest way to prevent cervical cancer. Yes, kailangan natin magpa-screening. So, mas accurate nga yung HPV, DNA screening. Pero pag hindi available, pwede kayong magpa-pap smear, pwede kayong magpa-VIA, no? Ang importante, kahit walang nararamdaman, pumunta sa inyong mga OB-GYN, magpa-check up because prevention is always better than cure. Okay, you got it, ating mga ka-Pogscast. Huwag tayong mag-antay, magpa-banjing-banjing, huwag tayong mag-antay na magkasakit muna, no, bago tayo kumilos. As early as now, kung kaya nyo pumunta sa OB-GYN ninyo, no, magtanong, magpa-check, at magpa-screen. Yes. Tama. Thank you very much, Dr. Roxanne Rivera, Dr. Aubrey Sinieris, for joining us dito sa Pogscast. Thank you, Dan. Glads. Stay safe, everyone. Bye! Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at may tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast! Let's Talk Pinay!